pa man tapos ang tensyon sa pinag-aagawang Panatag Shoal, may panibagong issue na naman sa pagitan ng Pilipinas at bansang China. Pumalag kasi ang China sa itinayong paaralan sa Pag-asa Island. Nagulat tuloy ang DFA dahil pagmamay-ari naman daw talaga ng Pilipinas ang nasabing isla. Nakatutok si Marisol Abduraman. July nung nakaraang taon nang mapuntahan ko ang bayan ng Kalayaan sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking isla na pag-aari ng Pilipinas sa Esprati Group of Islands. Sa eroplano pa lang, kitang-kita na ang ganda ng isla. May 200 residente sa lugar. Nung nakaraang linggo, formal lang binuksan doon ang Pag-asa Elementary School, bagay na pinalaga ng China. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry sa Beijing na tinututulan nila ang tinawag nilang iligal na gawain sa naturang isla na maaari daw makaapekto sa soberanya ng China at sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero giit ng Department of Foreign Affairs, atin ang Pag-asa Island. The Kalayaan Group of Islands, including Pag-asa, is an integral part of the territory of the Philippines as declared in Republic Act 9522, which is the Baselines Act. Kung tutuusin, hindi na raw issue ang pagkakaroon ng eskwelahan sa Kalayaan Island dahil malinaw raw na pagmamay-ari ito ng Pilipinas ayon sa DFA. Matagal na panahon na rin daw na may mga establishmento sa nasabing lugar. Kaya nasurpresa raw ang DFA sa naging deklarasyon ng China. Because of their extensive claim on the South China Sea. Ang Malacanang naman, naninindigan sa kanilang posisyon. Handa nga raw itong tumulong sa mga pangangailangan ng eskwelahan doon. It is irresponsible on our part if we do not provide services to our fellow Filipinos in that particular municipality. Umaasa rin ang gobyerno ng Pilipinas na igagalang ng iba pang claimant sa West Philippine Sea ang teritoryo ng Pilipinas. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.